Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako ha, eto mga kababayan, mga ka-analyze, eto hong si former spokesperson ho ng nakaraang demonyong demonyong administration tuloy. Nakaraang Duterte administration, ito hong si Harry Roque, hindi naman ho lingid sa inyong kaalaman, meron na hong warrant of arrest ito. Ha? Kasama ho ang iba't iba pang akusado. Si Cassandra Ong. Yung kalab team. Si Cassandra Ong. Kalab team tuloy ni Congressman Don Fernando. Sorry. Nabigyan ho ng mga warrant of arrest ito. Si Cassandra Ong, di ko alam kung nasan yan. No? Hindi natin alam kung nasan. Ito naman ho si Harry Roque, alam naman ho natin, nando doon sa dahig, sa labas ho ng ICC. Laging nando doon yan sa labas sa harap Parang laging gumagawa ng rally. Mga kababayan, hindi naman lingid sa inyo kalaman, naglabas na ho ng warrant of arrest. Ito ho si Harry Roque, mga kababayan. Ako, galit na galit. Nagpupuputak, parang nakalunok ho ng baboy. Pakinggan ho natin itong DOJ na kung saan. Nako, kabahan ka na, Harry Roque. Pakinggan natin. Arrest order para po kay Harry Roque and kay Cassandra. Yes, kahapon nakatanggap po kami ng information galing sa PAOK na meron na pong in-issue ang court na warrant of arrest laban sa accused dun sa kaso na yon. Marami po sila, kasama din po dun ay si Cassandra Ong at si Harry Roque. Yung kay Cassandra Ong, sabi po na Atty. Topacio, yung legal counsel niya, hindi po niya ma-confirm kung nandito sa Philippines si Cassandra Ong. Paano po kaya yung magiging, paano si-serve yung arrest warrant po? Well, for persons who are not in the Philippines, we have to obtain jurisdiction over the person. Ibig po sabihin, kailangan ho natin dalhin ang tao mismo doon sa korte. That is the only time na magkaroon ng jurisdiction ang court over the person. And that is the only time na pwede magsimula ang court dun sa trial niya. So, kailangan muna niya i-obtain yung jurisdiction. No? So, kung nasa ibang bansa po siya, we will have to go through diplomatic channels to be able to get her person back here into the Philippines to finally face her charges. Ganun din po kay former spokesperson Harry Roque, na alam naman natin na wala naman talaga siya dito sa bansa. Again, we will have to go through diplomatic channels. At marami po yan na diplomatic channels available sa atin. Pwede po na direkta tayo makipag-usap sa gobyerno kung saan ang accused. Pwede rin po tayo dumaan sa iba't ibang international organization. Kasama na din po dyan ang Interpol. So these are the remedies available to a country who is looking for an accused who is no longer here in the Philippines. Pero ang gusto naman po ng Department of Justice, lalo na ngayon na inisyuhan na po ng warrant of arrest ang mga akusado, i-face nila yung kanilang mga kaso sa court. That is all we want dahil ang gusto lang naman natin ay malaman ang katotohanan dito sa kaso na ito. Tayo po ay nag-issue ng resolution dito sa prosecution office, pero ang nag-issue po ng warrant of arrest ay ang korte na mismo. So, tayo ay isang party na lang lamang po doon sa court. Ito, linawin ko lang mga kababayan, mga ka-analyze, hindi ko nakakaalam. Ito hong warrant of arrest na lumabas ho kay Harry Roque at dito kay Cassandra Ong, Nobel ito, walang piyansa. Sa kasong human trafficking. Pero ito ho si Harry Roque, meron pa hong nakabinbin hong kaso. Yung tinatawag hong land grabber. Meron pa nga rin daw torture. Iba pa yon. Tuloy natin. I have no information with regards to the application of the prosecution, no? Pero that is a remedy available to the prosecution to ask the court.
wala pa raw knowledge info ito si itong tagapagsalita ng DOJ. Eh obviously, hindi aalis yan si Harry Roque. Diyan sa The Hague, sa Netherlands. Hindi aalis yan dyan sa bansa na yan. Kasi, yun na lang ang pinangahawakan niya eh. Para hindi siya maaresto. Yung in-apply niyang asylum. Para hindi siya madakip. Kaya hindi na pupunta ng ibang bansa yan. Eh, para saan pa yung in-apply niyang asylum kung aalis din siya sa ibang bansa. Pupunta rin siya sa ibang bansa kung saan siya tatawid na ibang bansa. Eh di doon lalo siya madadakip kasi hindi naman doon siya nag-apply ng asylum. Kaya hindi na doon aalis yan. Ang pag-asa na lang para madakip tong hayop na ito. Itong hayop na to. Sorry. Ang pag-asa na lang para madakip itong taong ito. Makipag-ugnayan ang gobyerno natin dyan sa bansa na tinutungtungan ni Harry Roque, yung The Hague or yung Netherlands, na ipapaliwanag, susulatan kung bakit kinakailangan i-apply ang warrant of arrest. Kasi yung in-apply niya namang asylum, 1.5 years pa. Kumbaga, 1 taon at 5 buwan pa para malaman kung granted ba yung hiningi mo, in-apply mong asylum sa amin. So, habang nandoon yung kanyang pinasang in-apply na asylum, wala pang visa yun eh. Kaya ibig sabihin po pwede pang mag-usap yung dalawa. Ipaliwanag na lang kung bakit kinakailangan madakip tong hayop na ito. Anong hayop na ito? Sorry, itong taong ito. Tuloy natin. For a whole departure order. So accurate po bang sabihin na possible siya mangyari now that there is already a warrant of arrest against him? Yes, possible po na mangyari na mag-issue ang court ng whole departure order upon the request of the prosecution. Si former spokesperson Harry Roque, sinabi niya po sa statement niya kahapon that yung warrant of arrest gagamitin niya na isa sa mga evidence daw po sa pag-apply niya ng amnesty. Ano pong comment po ninyo doon? Depende po yan sa interpretation po ng gobyerno ng Netherlands. Ang sa amin naman po, marami po kasing ibang akusado dyan. Hindi natin siya sinisingle out. Kumbaga, sangkot siya sa isang krimen na may ebidensya naman, final ho natin yan sa korte at ang korte na mismo ang nag-determine ng probable cause para i-issuehan siya ng isang warrant of arrest. As to the guilt or innocence of Mr. Harry Roque, it is not for us to say. It is for the court to say. Pero ang sa amin lang, we found that there is a prima facie case with reasonable certainty of conviction with regards to his involvement in the case. So yan lang po ang ibig sabihin ng resolution natin sa DOJ. Ngayon po na nasa korte, doon po magpe-present ng karagdagang ebidensya ang prosecution, doon na din magpe-present ng mga depensa ang mga akusado. Kaya korte na po tayo maglalaban. At ngayon, dahil nga po na-file na natin sa court, we are now under the rule of sub judice. So we cannot anymore go through the merits of the case, kundi ang pwede ko lang ipaliwanag po sa inyo ay yung procedure. Kung ano ang pwedeng gawin ng prosecution, kung ano pwede mangyari, kung sakaling nasa labas po sila ng bansa, ganun lang po. But now that it's in court, we are now under the rule. Okay. Sa madalit salita, nandoon sila sa goal na kung saan dapat maaresto, maserba ng warrant itong si Cassandra Leong, no? At itong si Harry Roque. Ngayon mga kababayan, meron hong binalita kahapon na kung saan meron hong ginagawang binubuo or buo na tracker team about dito kay Harry Roque. Pakinggan natin kasi mga kababayan, nabalitaan ni Harry Roque ito. Nako, ayun. Nagpuputak ho. Para hong nakalunok, nakakain ng baboy. Pakinggan nyo ito about sa tracker team. Ano yan? Kaya kayo bumuo ng tracker team para hanapin ako para may pondo na makurakot ninyo. Alam naman ng lahat kung nasaan ako. Ayan, araw-araw nandito ako sa piling ni Tatay Digong. Dahil ayan, dyan sa likod ng bakod na yan, nandyan si Tatay Digong. Ang naiisip ko lang, kaya nag-tracker team pa kayo para sa akin, kukurakutin nyo yung pera. Kasi habang may tracker team. Yan yung pagkakaintindi niya doon. Nagbobobobohan na naman itong si... Kaya gumawa ng tracker team,
para daw makakulimbat, makakurakot ng pondo kasi may pondo daw ito. O, alam naman daw kung nasan siya. O, andito lang daw siya lagi sa piling daw ni Tatay Digong niya. Hindi naman Harry Roque ibig sabihin pag buo ng tracker team, hindi alam kung nasaan ka. Ang ibig sabihin nun, kapag kasi may bigay siya ng impormasyon, alam mo na pupunta na dyan sila, maaring hindi ka na tumayo dyan sa kinatutungtungan mo. Maaring hindi ka na magpakita dyan sa labas ng building ng ICC. Pwedeng nasa loob ka lang ng dahig or ng Netherlands. Bakit ba ang dahig ba, Netherlands, dyan lang ba ang lugar nila sa labas ng building ng ICC? Bansa yan, malawak yan . Diba? Yun yung ibig sabihin doon. Hindi ibig sabihin na porket bubuo ng tracker team, hindi alam kung nasaan ka. Tanga-tangahan ka na. Tanga-tangahan ka na naman. At bakit mo sinasabing kapag ganyan may pondo para may makakakurakot? Ba't ganyan agad nasa isip mo? Mukhang gawain nyo dati yan . Ay, galit na galit. Pakinggan natin. May pondong hihingin. Pero ganun pa man, maski meron pong warrant of arrest, ang Interpol po, unang-una, mahilig nilang talagang ituro ang kamay sa Interpol. Nalaman naman po natin na sa kaso ni Tatay Digong, hindi talaga dumaan yan sa Interpol, no? At talagang kinidnap lang ng mga otoridad sa Pilipinas si Tatay Digong at dinala sa dahig. Pero gayon pa man, bakit po hindi ako natatakot? Kasi ang Interpol po, international police organization. Hihingi sila ng tulong na arestuhin. Now, saan pumapasok ang Interpol? Nagbibigay po yan ng notice sa mga bansa na kasapi ng Interpol, kasama po ang Netherlands. So, ang gagawin po ng Interpol, hindi po Interpol ang huhuli. Ang huhuli po ay Dutch police. Now, bakit naman hindi gagawin ng Dutch police yan? Dahil alam po nila na meron akong asylum. At kapag meron akong... Yun yung naiisip mo, yun yung nararamdaman mo. Yun yung naiisip mo, yun yung nararamdaman mo. Mag-uusap pa yan . Ipapaliwanag nila kung bakit kinakailangan ma-aresto ka. Baka nakakalimutan mo, may asylum ka, pero hindi pa granted. Nag-apply ka pa lang. Kumbaga sa trabaho, nagpasa ka pa lang ng resume, hindi ka pa natatanggap. Ongoing process pa lang yung pag-apply mo ng trabaho. Di ba ikaw na nagsabi 1.5 years bago malaman kung tanggap ang asylum mo? Di ba? Siyempre, andyan dyan yung, alam mo yon, siyempre, kung ako yung dahig, ako yung Netherlands, yung mga Dutch police, bigyan nyo ako Pilipinas ng dahilan para ibigay namin itong taong ito. Paliwanag nyo. Pero kung talagang granted na yung asylum mo, matik, di ka pwedeng ma-aresto dyan kasi naniniwala sila na kaya ka nandyan, about sa usaping politika, ginigipit ka. Wala pa naman Hindi pa naman nag-granted So, ando doon pa yung possible na pwede ka talagang mahugot dyan. Pakiusapan ng gobyerno ng Pilipinas. May kipag-ugnayan ng DOJ o NBI dyan. Sila na bahala dyan. Abangan mo na lang kung ano mangyayari sa'yo. Ngayon, kung hindi ka mabibigay, kung hindi sila maareglo, hindi ka maibigay, edi doon ka magyabang. Ang problema, pinangungunahan mo na Mamaya, maaresto ka Di isampal namin itong video nito sa'yo. Inuusog mo agad Diba? Abangan natin, tignan natin. Kakamagyabang pag di nangyari yan. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.